Welcome back to my channel. So para sa video natin ngayon, may mga inihanda akong products dito sa table which are from international YouTubers. So it's either product collaboration or di kaya makeup line nila. And of course, I also asked sa Instagram some Q&As kung ano yung mga tungkol dito sa international YouTubers na to and my answers to your questions. So if you wanna know kung anong thoughts ko about their products and about them, please keep on watching. Ang dami niyong binigay ng mga questions kasi naglagay ako sa Instagram na ganito na lang gawin natin, no? Sunday, but I'll be filming. Naka-ready na yung mga gagamitin ko. Tapos, ayan. Since malabo yung mata ko, naka-monitor ako. Kasi ito, pag kinonect mo siya sa laptop, mabagal. So, ang solusyon, monitor. And then, salamin, alcohol. Kain lang ako. But what I did, I just showed very quick yung setup. Tapos, tanong doon. Wait lang, nakalimutan ko na yung tanong. Ano ba sinabi ko? Any questions about international YouTubers because I'll be using their products. So, ayan. It's either recommended nila, product collaboration, or di kaya makeup line talaga nila yung gagamitin ko today. I'll be starting off with a product collaboration with Blackpink ata nga yung group na yun. Sorry, hindi kasi talaga ako magaling sa mga, when it comes to K-pop. Pero ayan, kasi meron akong kaibigan na nagpabili sa akin nung pupunta akong Olens. Because dito sa Olens, Korea, dun lang ako bumibili ng dailies na mas mura-mura as compared sa meron dito sa atin. Tapos comfortable din. This is the Olens Secris o Secris Volume number 2, 3-con. Collaboration nila to with, I think, Jennie of Blackpink. Yung maraming nagtatanong sa akin Instagram na suot-suot ko siya but it's like a natural gray. These are dailies. Itinatapon siya after every use. Like, usually dapat 8 hours lang siya but sumusobra ako sa 8 hours. Pero okay naman siya. So, ayan. Open ko lang. Hindi nyo kailangan dito ng kung anong solution. Maliban na lang kung gusto niya ng lubricant. Para pag throughout the day nagda-dry, pwede kayong mag-drops. Pero ako, so far naman, okay naman siya. Ang dami nagtataka kung paano ako nakakapag-contact lens ng ganitong kahaba yung kuko ko. Actually, ito na yung pinakamahaba na naipagawa ko. Or nakapagpaganito na ba ako before? Pero wala lang, as in normal lang. Hindi ko naman ginagamit yung kuko ko para mailagay itong contacts. Nilalagay ko lang siya dito sa ganito, sa ganyan. Basta make sure na malinis talaga yung kamay. Pinapatong ko dyan, and naghahandala ako ng tissue. Alam nyo, tinatanong din sa akin before kung ano ba dapat, pick-up ka muna or contacts tapos pick-up. Ako contacts tapos makeup kasi mas, for me mas hindi niya masisira yung makeup. Kasi mahaba kasi yung lashes ko sa baba, so nung sila hinahawakan, ayan. Kasi nilalagay ka lang na ganyan. The secret is to look mismo dun sa contact lens na nilalagay mo. Ayan, nakalagay na siya na ganyan. Hindi siya super duper, alam niyo yun, halata na naka-contact lens. Alam nyo ba, mas halata to dahil marami akong ilaw ngayon. Pero pag nasa ordinary lang kayo na wala nakatutok na ilaw, okay lang. Simple lang siya and natural. Halatang halata siya dito. Ako kasi ayoko nang masyadong yung lumalaki kasi laki-laki na nga ng mata ko, magmamalaki pa akong contact lens. But we'll be moving on sa primer. Sa primer, I'll be using this Sisley Double Tensure immediate and long term, instant and long term. Hindi ko alam talaga kung anong pangalan niya kasi yun lang nakalagay dito eh. Double Tensure. This was a primer that I got the recommendation from Jaclyn Hill and at sino pa nga ba? Si Jeffree Star. Ayan. Tapos, parang alam niyo yun. Sabi ko, oh, maganda daw yung primer na yun. Tapos, trinay ko. Pagkatingin ko sa presyo, iba pala talaga. This is almost 10,000 pesos na primer. So, ginagamit ko lang siya on special occasions. Nagandahan ako sa kanya. Hindi pa kasi ako nakapagbigay ng shots dito simula na nabili ko. Nagandahan ako, pero syempre, parang alam niyo, ayoko mag-repurchase sa mag-repurchase. So, for special occasions only. And yan, katulad ngayon, nag-film ako. Ano bang nakukuha ko dito sa 10,000 pesos na primer na ito? As you can see, ayan siya. Parang meron siyang konting-konting banat effect. Pag nakikita niyo na ganyan, hindi ko alam kung pansin ba. At meron siyang konting banat effect. Tapos, dumidikit sa kanya yung foundation. Some primers, katulad ditong si Tatcha Silicone, medyo matula siya ng konti. Pero ito kasi, ito yung klase ng primer na didikit lahat ng ilalagay mo sa kanya. Kasi medyo sticky siya ng very, very light. Naririnig niyo ba? Ayun, no? After noon, nag-alcohol ako. Alam ko mali laging nag-alcohol sa kamay. Pero medyo may kalagitan kasi siya. But we'll be moving on sa foundation. I have 3 foundations here na bago at pipili tayo kung alin ang
gagamitin natin today. First off, we have this Dior Forever Skin Glow 24-hour wear Radiant Perfection Skin Caring Foundation. My shade is in 2N, and I think ito yung glossy one kasi meron siyang counterpart na Dior Forever 24-hour wear High Perfection Skin Caring Foundation. I think this is the matte one in 2N as well. Tapos meron din isa dito si 3CE style na Matte Fit Foundation. Mga bagong foundations na nabili ko. But, anong kaya dito sa dalawa na ito? Siguro dahil gagamit tayo ng highlighter for later, I'll just be using the matte one, which is this 24-hour wear High Perfection Skincare Foundation. Alam niyo yung buhay ngayon ng mga makeup line, nag-incorporate na talaga sila ng skincare properties sa mga foundation nila. And that's also my goal for my makeup line na paparating. But ayan yung itsura ng packaging. Tapos, pag binuksan mo, meron siyang pump na ganyan. Si Dior Forever, matagal na siyang line ni Dior. Pero parang mas na-refresh siya sa utak ng mga tao. Especially sa nanonood sa YouTube because of Jaclyn Hill. Because she loves the Dior Forever na yung original na ganito. Full coverage kasi yun. But I think nag-add pa si Jaclyn Hill na ibang foundation. Ayan, 1 pump. 1.5 pump. Yan. Wait guys, bakit ko agad siya dinispense? Wait lang. Gagamitin pa pala natin itong si Morphe X Jeffree Star na brushes. The Jeffree Star Brush Collection. 7 custom eye and face brushes plus bag. Kasi kasama tong bag. So, yan. Tanggalin natin siya dyan. Tapos, yung itsura ng bag, ayan siya. Ito yung klase ng bag na pwede mo siyang i-open ng, as in fully opened na ganyan, as in nakalay sa table mo. Pero nandito sa loob yung sponge ko because will be, siguro, I do not know, just for emergency purposes kasi hindi talaga ako mabrush na tao. It came in this plastic na ganyan, tapos kada isa pa na brushes, meron siyang plastic. But since nilabahan ko na siya, bago ko gamitin, yun kasi pagka-excited kang gamitin, hindi mo siya agad magagamit kasi lalabahan mo. Ayan. These are the brushes. Alam nyo ba, nung una ko itong makita, sabi ko, shocks. Hindi nyo ba naalala na parang may kamukha siya sa Divisoria? Yung mga handle. So sabi ko, na-intriga ako eh. Wala naman talaga ako dapat bilhin. Sabi ko, wait lang, bakit ganun yung binili nilang brushes? Hindi ba sila aware na parang may mga sobrang murang brushes na ganito? Eh, kilala naman natin si Jeffree Star. Gusto niya yung mga extra, mga bougie, ganyan. Ito, may tanong dito. How much po yung brush ni Jeffree Star? Again, I think it's $49. So ayun, na-curious ako. Binili ko siya for 6,000 pesos. Very wrong. Kasi wala pang iba nagtitinda nito dito and gusto ko talaga na ma-try siya agad. So parang there's no way na makakuha ko ng ganong kabilis. Foundation, buffing brush, pwede siya for contour, pwede rin pang sweep off ng excess powder on your face. This one I want to use for highlighter. Itong isa na to, gagamitin ko siya for concealer. We've got 2 eye brushes, isang crease at isang blending. And lastly, we have this pulley brush na double-sided. Sa kabilang end, we have the angled brush. Sabi ni The Q Kylie, do you think may pinagkaiba yung brushes ni Jeffree Star sa China brushes? We will know today pag gagamitin ko siya. Ito guys, napansin ko rin, pangit na ba ang shape ng Jeffree Star X Morphe brushes after wash? Alam nyo, syempre winash ko muna siya bago ko gamitin. No? Isa sa napansin ko, parang katulad din siya ng ibang brushes. Depende kung paano mo siya i-wash or hindi pala wash, paano mo siya patutuyuin. Kasi pag pinatuyo mo siya ng pangit yung posisyon, syempre pag natuyo nga sila, natuyo yung kanyang hair, kung paano mo siya nilagay, ganun din siya matutuyo. Pero ako kasi, blinover ko siya dahil sobrang excited ko. Kaya anong nangyari, medyo bumuhag-hag itong mga iba. Kasi mali yung ginawa ko na way ng pagpapatuyo. The best way is to just really let it dry ng nakaganyan. So you can protect yung pagkakaglue niya dito. Tapos maganda yung hair. Again, depende talaga yung pagdating sa brushes. Depende sa care na gagawin nyo. But to be honest, nag-shed ba sila? Wala akong nakitang shedding nung ginugasan ko sila for the first time. And super soft ng mga brushes na as in, malambot talaga siya. Wait lang, baka matuyo na tong foundation natin. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-blend with a brush but we'll be trying out today. Sinom ko pa siya lalo, pero ayan, tumutulo na. I'll be dotting yung foundation dito. And then dyan, kalahati muna ng face and swirl natin. Sobrang tagal ko ng lambot niya. Hindi nakakapag-blend with a brush. And to compare, yung una ko napansin, it's not as dense as yung mga Sigma na F80, yung mga kabuki brushes. Mas ano siya, mas fluffier siya doon. Mabilis naman niya na-blend yung una kong nilagay. Wala na siya. Tapos dito man tayo sa kabila maglalagay. Ito kasing si Dior foundation, it's not a full coverage foundation. Kasi skin caring siya, so probably hindi naman talaga nila ginul na maging full coverage siya. Parang mas gusto ko kung mas dense to. Para mas maganda yung pagkakablend. Pero anyway,
Baka ganito yung gusto nila na brush na mag-come up with. Nabilis ko na blend. Nawala na agad yung foundation. Do I see brush tricks? So far naman wala. Pero yun nga, kailangan ko pa magdagdag ng foundation. Let's see kung ang gagawin ay stamping motion. Parang mas gusto ko na yung blend siya ng circular motions na ganito. Kasi pag stamping, nakikita ko lang yung mga parang brush hair strokes ba yun? Tawag doon. Basta parang makita ko yung daan ng brush. And then, yung matitira dito. Okay naman siya. Kamatch naman siya ng aking ano. Hindi na talaga ako sanay. Mapapansin mo kasi iba-iba yung strokes na ginagawa ko. Mas sponge kasi talaga ako. Since lumipat na ako ng sponge, parang hindi ko na nakita yung sarili ko na babalik ng brush just to blend foundation. But I'll be using brushes sa ibang parte ng routine. Wala nang natira. Ilan natin dito. But it's super duper soft. But not super dense. I much prefer na medyo mas dense pa siya ng konti. Especially if it's for buffing foundation. I think this is nice if you want to buff off yung mga powder foundation. But for liquid, parang mas gusto ko na mas dense na ina. Napansin ko lang kasi nabigyan ako ni tindahan ni Maria ba yung pangalan? Ay, hindi pala. Kikay si Maria ata yung pangalan ng tindahan na nagbigay and I haven't really done a review for them. It looks something like this. But the handle is rose gold. Tapos ganitong ganito. Pero alam niyo kung ano ang pinagkaiba? Sa tingin ko talaga yung hair ng brush. Ito, mas dense siya as compared dun sa kamukha nga na nabibili dun sa Divisoria. Tapos, mas soft siya. Hindi siya kasing prickly. But then, the price is really steep. Eh, kilala naman natin kasi yung branding ni Jeffree Star. So, yeah. Dito ko natatakot. I'll be doing my concealer. Pero, ito yung gagamitin ko. And, ang gagamitin ko concealer is this Tarte Shape Tape one. This is a favorite of Jaclyn Hill. May nakita akong question about Jeffree and Jaclyn. Nasaan nga ba yun? Jaclyn or Jeffree Star? Sobrang hirap nito. Pero alam nyo, parang okay sila sa akin pareho dahil yung natural silang tingnan sa camera. Hindi awkward. But if I'd have to choose, I'd have to go for Jaclyn Hill. But don't get me wrong guys ha, pareho ko silang gusto. Pinapili lang kasi siguro for product recommendations, mas nakaka-relate ako kay Jaclyn Hill. Katulad ngayon, itong Tarte Shape Tape, sa kanya ko to nalaman. Pero kinakabahan ako kasi sponge talaga ako mag-blend ng mga ganito. And gagamit tayo ng brush today, which is Jeffree Star's brush. Nasa-stress ako kasi nga gusto kong i-blend siya ng sponge. Pero meron akong sponge if ever lang na hindi ganun ka-okay yung blend. Also here, kasi ayun, kitang-kita yung mga veins. Yan. Unahin ko muna dito. Ganyan lang yung gagawin ko. Ita-tap-tap-tap ko lang. Or, blend ko kaya na ganyan. Shucks, ang hirap nito. Hindi ko lang kasi gamay. Para sa akin kung tatanungin talaga ako, which is best, yung brush or yung sponge when it comes to blending, I would say, honestly, na depende kung anong nakasanayan nyo talaga. Para sa akin, ganun talaga yun. I wouldn't say na sponge kasi binibenta ko yung sponge. Pero kasi kung galing ka sa brush, lilipat ka ng sponge, maninibago ka. Katulad ko, kung galing ako sa sponge, lilipat ako ng brush pabalik, medyo mag-aalangan ako. So, depende talaga sa preference nyo yun, guys. Blend natin to. Baka mawala yung pa-brush ito pag sinare ko. So, ganyan-ganyan lang muna. Siguro ito best for the under eyes. Pero ito, ay, hindi talaga kaya. Ito na lang. Mas mabilis. Ayun o, tapos, diba? Pero gamitin natin yung brush dito sa under eyes. Mas mabilis lang kasi talaga ang buhay pagka, yun, diba? Wala pa siyang mga harsh na edges or parang dinaanan ng brush. But just to give it a fair shot, I'll be using it sa under eyes. Kasi dito talaga ako curious kung mabe-blend ko ba siya ng maayos. Nakikita niyo ba kung paano ko nagsastruggle? Okay, wait. Balikan natin siya mamaya. I can't! Hindi kasalanan ng brush, kasalanan ko sa skill ko. I lack the skill to blend it with. Or swirl na lang natin dito sa ibabaw kasi dito okay lang naman kahit hindi super full coverage. Nanghintayang lang ako kasi kung ipapat ko to, mas full siya. And then I'll be perfecting with the sponge. Wala. Maano talaga ako sa sponge. Reliant. Yan. O, diba? Mas walang edges. So, siguro nga dahil masanay lang akong gumamit ng, lagyan natin dito kasi mumula siya, ng sponge when it comes to blending things out. So, yun nga, regarding to sa question kanina, kung comparable daw siya sa China brushes, the handle, oo, pero yung brush hair, medyo mas
dense ng konti. And now, I'll be using this MAC X Patrick Star na Patrick's Powder. Ito, na-try ko na siya. It's the first time na gagamitin ko siya today. Nung una ko siyang ginamit, hindi ko siya ganong nagustuhan. Kasi sabi ko, wait lang kasi di ba medyo nasa morena na side si Patrick. Pero bakit parang ang puti ng powder? Ayan, ang dami ko ataw nakuha. Ayan siya. If you're going to see, medyo peachy ng konti yung dating ng powder. I'll be using my sponge to set my face. This one I can compare dun sa Coty Air Spa na, ano ba tawag doon? Translucent and with extra coverage ba yun? Hindi siya yung translucent talaga. Diba favorite ni Patrick Star yung Coty Air Spa? Ito, pag ito yung ginamit mo, kahit sheer yung foundation mo, nagmumukhang medyo mas may coverage ng konti. So, kaya ko siya na-compare dun kay Coty Airspun Translucent Extra Coverage na shade. Inuuna ko lang yung may mga concealer na side. Pagka naman kasi ka-shade ko na yung foundation, hindi na ako naglalagay dito sa my neck. Kasi wala lang, mahawak ako sa neck ko. Tapos, minsan o kadalasan pag nag-hoodie, dumidikit. So, yun. But best para match talaga is just to really blend it out hanggang sa neck. And then, I'll be setting it with my sponge. Ganyan na lang. Ito sana gagamitin ko, pero bala ko siyang gamitin for contour. So, reserve na lang natin siya for that purpose. Saka para maganda yung pagkakaset nitong powder. So, ayan na siya. Blended out na. Okay naman yung mga una kong nagamit na brushes. But it's just that hindi ko kasi talaga sila gamay. Hindi ako ba-brush when it comes to my base. Kaya nagkaroon ako ng struggle. Pero I can see na yung mga sanay sa brushes would enjoy. Kasi hindi naman sila like mediocre brushes. They're nice brushes. Yung nga lang yung handle nga niya talagang, yun ang una napansin ng tao, hala bakit kamukha nung galing sa Divisoria. But the brush hair, wala akong masabi, malambot talaga sila. Ito guys, wala nag-recommend dito pero nabili ko siya sa Hong Kong. This is the 3CE Style Nanda Face Contour Tuning Palette. And ayan siya. Wala kasi akong maisip na pang-contour na collaboration ng kung sino. So ito na lang gamitin natin. Meron pa siyang sticker na ganito, tanggalin ko lang. And this is in the shade #Tony. Kasi meron siyang dalawang palette na available and ganito yung tsura niya. Yan. So, may highlighter, tapos may dalawang pang contour. Isang light contour and then yung isa is yung dark na contour niya. Gamitin natin tong brush na to, pero magsimula muna tayo dito sa shade na yan. Kasi, tingnan lang natin kung makikita ba siya sa akin. Usually kasi pag mga Korean na pang contour, masyado siyang light. Para magamit ko tong salamin guys, tanggalin natin yung sticker. Yan. Ang laki nito Ang ganda ng salamin niya. Swirl lang yung brush dyan. Tapos, gamitin natin dito. Ito rin, parang sana mas dense pa siya. Kasi super fluffy niya. I think this is really nice for blending out. But for depositing product, baka hindi siya yung best bet. Okay, masyado siyang light. So, dito tayo mag-move on sa kabila na yan. Pwede itong gamitin for gradient effect or for your tipong, halimbawa, napadark ka, gusto mong i-blend out. Ayan, mas nakikita-kita na siya ng very, very light sa akin. Tapos, lagyan lang natin yung perimeters ng face. Masyado siyang malambot. Itatry ko kang gamitin tong brush na to. Alam kong may foundation to, pero just to try. As expected, guys, it's a light contour. Kasi, di ba, mga Korean, hindi naman talaga sila mahilig mag-contour. Usually, ang kino-contour lang nila, nose, yun, mga ganung area. And then, yung mga crease nila just to define. Tapos, gagamitin ko si sponge para matry out natin itong highlight niya. Kala ko kanina medyo yellow siya ng konti, pero nung nilagay ko na sa face ko, puti na niya. Kasi medyo mukhang yellow-yellow ng very light dito eh. Namay ko na din itong eyes. And then I'll be blending out with this brush yung edges. Tapos gamitin ko ulit si sponge just to make the powder settle sa skin. I'll be using this one pang contour ng nose. Siguro okay itong pang contour ng nose. Kasi mas maliit siya and mas makakapasok ako. Yes, mas makakapasok ako dun sa mga nooks. Ay, gusto ko to pang contour ng nose. Tapos naigaganito ko pa sa nose ko. Kasi pagdating daw dito, dapat para igagayan mo may letter V na ganyan. Okay ito dito for this purpose. Kaysa sa pang-blend ng concealer, mas okay siya for the nose. Diba? Bigla ako nagkaroon ng ilong. Also, dito sa ilalim ng lips, to make it a little bit more pouty and dito sa my chin area. Now, I'll be doing my brows with this brush. This is the Spoolie and then Angled Brow Brush. With this Anastasia Dip Brow Pomade in the shade Taupe. Medyo dry na siya. Brush up ko lang siya with the Spoolie. Kahit paano pagsasara mo dito,
natutuyo at natutuyo talaga siya. Although may mga nabibili na medium para medyo mas mag-blend pa siya. But ako tried and tested ko na kahit ganito siya, okay pa rin talaga siya, nagagamit pa din. In fairness malambot to. Sa unang tingin, para ito yung spoolie na medyo matigas, pero malambot siya. Tapos pag ginaganyan ko siya, umaabot siya hanggang dun sa skin. Medyo makapal kasi talaga yung aking kilay. Ang problema ko minsan sa mga spoolie, pagka ginaganyan ko siya, hindi siya umaabot dun sa skin. Hanggang dito lang siya sa ibabaw ng brow hair kasi nga makapal to. Hindi prickly, hindi masakit. So, maididiin mo siya. Ngayon, gagamitin ko itong angled brow brush para maglagay ng product sa brows. Dito ako magsisimula sa baba, but you know what, recently I've just been using powder kasi mabilisan siya. O di kaya yung mga pangkilay na meron ng product and then may spoolie sa kabilang side. Ayan, meron na siyang product dun sa ilalim. Tapos ko-connect ko lang siya dito sa dulo ng brow. Diba sabi ko sa inyo kahit medyo natuti, nagagamit mo pa siya. And then I'll be filling in yung bald spot dito na hindi na siya tinutubuan ng hair because of chickenpox. Tinubuan siya ng chickenpox, kaya yun. Medyo itataas ko to ng konti para pumantay dun sa kabila. Hindi ko alam din kung bakit sa gitna ako nagsisimula lagi, but yun na yung nakasanayan ko na sa gitna lagi magsimula. Siguro I can determine the thickness kasi ito yung magsasabi kung gano'ng kanipis to and then gano'ng kakapal yun. Tapos yung natira dito, lalagay ko lang dito sa gitna. Natira sa brush. And if you're good, pwede mo na siyang i-brush pabalik. O pataas pala, hindi pabalik, pataas. Done with my brows. Next question, may nakita ko dito. If given a chance, sino pong international YouTuber gusto nyo makakolab? Ito, personally, natatakot ako makipag-collab sa kanila, sa totoo lang. Kasi baka mamaya, alam niyo na yun, English only. Joke lang, I can converse in English. Okay naman ako makapag-converse in English. Pero feeling ko, magsa-stutter ako. Akala ng tao, ayoko makipag-collab. But in fact, natatakot lang ako makipag-collab kasi feeling ko hindi natural na lalabas yung video kasi nga, ang awkward ko. Sobrang awkward ko talaga, guys. Lalo na pag nakikita ko kayo sa labas, tapos lalapit kayo sa akin. Parang, wait, ano may sasabihin ko? Wait, sobrang mahihain ko. Na-overwhelm ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag makikipag-collab ako. Pero yun. Siguro si Kathleen Lights, kasi feeling ko ang bait-bait niya. Tapos, medyo, siya kasi meron din siyang anxiety problem. And then, medyo na-awkward din siya. So, feeling ko, medyo magkakasundo kami sa ganoon. Another question, sino daw yung first ever international YouTuber that I follow on Instagram? Guys, hindi ako. Marami akong pina-follow sa Instagram but mostly for shopping. Pero hindi ako yung ma-follow na mismo. Tingnan nga natin kung naka-follow ako kay Jaclyn Hill. Yan, naka-follow ako kay Jaclyn Hill. Pero hindi ko na alam kung sinong pinaka-uni. Kay Jeffree Star naka-follow ba ako? Dami rin nagsasabi kasi sa akin na ba't hindi mo pina-follow sa ganito sa Instagram? Akala ko ba magkaibigan kayo? Hindi naman basihan ng pagkakaibigan sa Instagram. Ako kasi kung ano yung nakasascan ko, halimbawa, naging sponsor tapos tindahan. Minsan napapa-follow pa ako. Hindi ako na porket kaibigan ko, ipa-follow ko sa Instagram. Hindi ba sila ng pagkakaibigan ng Instagram, guys? Tandaan nyo yan. Ito, Jeffree Star Cosmetics. Di pa ako naka-follow. I-follow natin. Kasi mostly sa YouTube talaga ako nag-watch. Tapos hindi talaga ako yung super-duper ma-Instagram. Si Kathleen Lights, alam ko parang hindi pa rin ata ako naka-follow sa kanya. Hindi pa nga rin. Ay, hindi. Naka-follow ako sa kanya. Pero parang hindi ko sila nakikita na lumalabas sa feed dahil bihira lang din sila mag-post. Siguro, no? Who else? Si Nikki Tutorials, naka-follow ba ako? Naka-follow din ako sa kanila. Pero, again, hindi ko na maalala kung sino pinakauna kong pinalo. Please do not make it an issue pag yung ganitong YouTuber ay hindi naka-follow sa ganitong YouTuber. Alam ko na uso sa mga Kardashians yung ay she unfollow Jordan nung bigla nagkaroon ng, ng kagulo. But not all people are super duper, may Instagram. Gawin muna natin yung eyes. Alam nyo na sobrang bihira ako gumawa ng eyeshadow. Pero ito, ayan, sinend ni Madam Huda Beauty yung kanyang mga melted and metal, joke lang, matte and metal melted shadows. These are, ilan na to? 10 eyeshadows. Itong 10 eyeshadows na to, guys, dalawang PR package to because yung pinakauna, yung mga usual na ginagamit na shades, and then the next one, I think, are more summery shades. Titingin ako rito yung mga natural tingnan. Pero guys, sobrang pigmented talaga niya. Pakita ko sa inyo, itong si Silk Bomber. Meron siyang matte, tapos dito sa matte na side, ganito yung applicator niya. Flat siya na doe foot applicator. Tapos, pagka isinatch mo, super, wait lang, di maayos pagkakasatch ko, super duper pigmented. And this one, it goes a long way. Oh, hindi alita goes a long way yun. Ito yung klase na eyeshadow na pag blend mo, yung parang pakiramdam mo, nagpa-powdery na pagka natutuyo. Ayan o.
Super pigmented. And then the metal counterpart, iba naman yung applicator niya. It's a brush applicator. Try nating ipatong dito sa matte. Pero ganyan yung itsura niya pag pinatong siya. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, super pigmented sila. Well, kilala naman natin si Huda pag gumagawa siya. Kadalasan pigmented. This one is in Cherry Soda. I won't be able to swatch all of them, pero ipapakita ko lang yung mga ibang shades. Then, let's apply the metal counterpart. Ayan siya, nakikita niyo ba kung gaano ka-reflective niyan? Meron ding mga brighter na shades like this one in yellow. Nung una ko ito nakita, totoo ba? Yellow na yellow ba ito pag nilagay? Actually, hindi siya yellow eh. Parang mint green na nag-yellow-yellow ng konti. And then, if you blend it out, ayan na siya. Petal counterpart, ito naman siya pag nilagay. Ayan siya. I'll be starting off by using this Do Not Disturb na matte shade. Ilalagay ko muna siya dito sa likod ng kamay ko. Konti lang, kasi nakakatakot, super pigmented nila. Kuha tayo ng konti and ilalagay ko lang siya dito sa may crease to warm it up. Okay lang kahit hindi super duper linis kasi ika-cut crease natin siya mamaya. Hindi talaga ako magaling mag-eyeshadow because I don't really try to do as much eyeshadow. Kasi pag nag-eyeshadow ko, ang taray-taray ko tingnan. So this shade is in Room Service. Ito yung matte na yon. And then we'll be using Double Pump Latte dito sa pang-cut crease. We're going to start here sa pinaka-gitna. And then just paint it like magka-curve lang tayo. Magka-carve, hindi curve. Naku, pag ganito, kailangan hindi ka talaga pipikit hanggat hindi siya tuyo. Kasi girl. Wow, may pakat crease si ate mo. And then from there, kaya lang natin siya matuyo. Isa-isa lang, kasi baka mamaya, mabiktima ko siya. Hindi naman sobrang dami nilagay ko, diba? Pero parang alam niyo yun, nagkaroon o mas napansin yung lines. Diba, lalagyan naman natin siya mamaya ng glitter. Yun, maglalagay ako nung ginamit ko dito para mas ma-intensify itong V. Konti-konti lang guys, as in lagay, blend. Kasi super pigmented nitong mga to. Mas madali maglagay kaysa sa bawas. Alam niyo, nakalimutan ko, meron pala ako dito yung Morphe X Jaclyn Hill na The Vault. Nakalimutan ko nang gamitin, puro Huda na. Pero hindi pa kasi tapos yan, so maybe we'll be using some of these. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Masyado ko nag-enjoy kay Huda, pero ayan siya. This is in... Wait lang, paano malalaman ko anong shade ang alin dito? Nahanap ko anong name ng palette nandito pala sa taas, in Bling Boss. Tapos pag in-open mo siya, oops, ayan, natanggal na yung plastic ng kusa. Ito yung mga shades na, ang gaganda, sana ginamit ko rin to. Bakit ganun? Tapos, ay, ang gaganda. This one naman is in Ring the Alarm. And then, this is in Armed and Gorgeous. Pero ito yung gusto kong gamitin na palette. And lastly, yung pinakahuling palette, Dark Magic. Parang gusto ko pang gumamit na isa pang shade para mas ma-intensify pa to. Parang hindi dalawang kulay lang. Parang gusto kong gamitin tong si Framed. Maglalagay lang ako ng konting-konti lang na frame dito lang sa may gilid. Nilagyan ko na itong isang side, hindi ko lang na-film ata kanina. Next time na natin sila gamitin, nakalimutan ko na nga kasi. Ano ba yan? Excited pa man din ako i-open to. I'm going to use bamboo hoops dito sa nilagyan natin kanina ng matte. Yung matte, parang guide lang natin siya kung saan natin ilalagay yung glitter. Talaga nga lang na dahan-dahan siya dapat. First time ko lang gagamitin tong mga glitter na eyeshadows nila. Next game, gawin ko lang dun sa kabilang side. Ayan, wait lang natin na matuyo sila. Now, I'm just going over itong edge na yan kasi medyo sharp siya with the same shade na ginamit ko dun sa dulo. Notice that simula kanina ito pa rin yung brush na nagamit ko. Ganun kasi talaga akong eyeshadow. Guys, alam niyo to, hindi talaga ako mag-falsies, pero feeling ko sa ganitong itsura, kailangan ko talaga mag-falsies. These are also from Huda Beauty in Samantha No. 7, tapos yung lash glue nila. So, ito na rin yung gagamitin ko. Isa lang din sa napansin ko, no, nagka-crack-crack talaga siya sa akin, kahit ang konti lang din ang nilagay ko. Siguro nga kasi ang dami kong fold sa eyes. You have to take note of that. Kung sobrang dami mong fold sa eyes, medyo talagang kukulbot siya. Problema ko lang din minsan sa mga lashes. Mukha siyang malaki yung aking eyelid space na ganyan. Pero in person, maliit lang talaga siya. As in, parang hooded siya. So, pag nag-eyelashes, false eyelashes ako, parang pagmulat ko, hanggang dito na talaga yung mga lashes. But before tayo maglalagay ng lashes, mag-eyeliner muna ako. This is from Tom Ford. Dalawa yung end niya. Isang medyo makapal-kapal na ganyan. Tapos yung isa super liit pagka kailangan mo ng super precise. Ito muna yung gagamitin ko. I find na mas maganda para sa akin na lagyan na lang ng mascara sa dulo yung lashes ko. Kasi pag nilalagyan ko na agad siya ng mascara, tapos nilalagay ko yung lashes, sobrang nahihirapan talaga ako dahil my own lashes gets in the way. So, mamaya na natin siya lalagyan ng mascara. Pero kinurl ko lang. Because later, we won't be able to curl it. But I'm not going to super duper wing.
Try lang natin tong lashes. Sure ako na mahaba to kasi last time nakagamit ako ng same style. Mahaba siya sa akin. So, gugupitin natin siya. Ayun o. Masyadong mahaba siya. Pero konting-konti lang. Tong lash scissors na to, hindi to akin. Kay Rich to. Hi, Rich! Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-ivavalik sa kanya. Gagamitin natin tong si Huda Beauty Lash Glue. Fast Drying Waterproof Glue. Kailangan pala talaga. Pwede rin dapat ng waterproof yung lash glue. Dark tone. Yun na siya. Thank you. Next. Done. Nailagay ko na yung dalawang falsies. Tapos iangat nyo lang siya na ganyan. Para parang naka-curl up siya, naka-fan siya na pag ganyan. Tapos maglalagay tayo ng mascara para hindi lumabas yung totoo kong lashes. Alam ko yung iba, ayaw nila naglalagay ng mascara na ganito kasi nasisira yung lashes for reuse. Pero ako kasi yun yung way na mas madali for me. Or else, masyadong, anong tawag dito? Masyadong mahihirapan maglagay. Now, I'm going to put on my mascara sa lower lashes. Diba, nabuhay yung mata pagka meron sa lower lashes. But I do not do this everyday yung pang lower lashes dahil feeling ko masyado siyang heavy for everyday. That is it. Tapos na ako sa eyes sa wakas. Ngayon, excited na excited ako mag-blush kasi feeling ko parang pag ganito, incomplete talaga. Guys, ito yung pinaka-favorite ko na blush pagka meron nang nangyayari sa mata na ganyan. Ayoko na masyado for the cheeks. Natutunan ko to kay Bretman Rock, kaya ito yung ginamit ko today. This is Tarte Amazonian Clay 12-Hour Blush in Sensual. Ang ganda ng shade na to, pero pag tinignan mo na ganyan, parang di ba, parang nothing special. Gamitin natin itong ginamit for contour na hindi naman umabra kanina dun sa contour na ginamit ko. And siya yung gagamitin natin for blush. Wala masyadong nadideposit kasi siguro dahil sa brush. I feel like itong brush na to, pwede siyang gamitin pag super duper pigmented nung mga product na gagamitin nyo. Tapos ayaw nyo na isang pack, gusto nyo yung binibuild up, ito yun. Tsaka pang sweep off ng mga fallout. Parang sa lahat, ito yung pinaka hindi ko bet na brush. Kasi hindi ko alam kung para saan ko siya gagamitin for my routine. For the lips, we'll be using itong PR package na sinend ni Huda Beauty, which are their Power Bullets. So, itong Power Bullet na to are lipsticks and iba talaga si Madam pagka nagkakaroon siya ng packaging. Ito naman yung mga pinaka-latest na release niya. Tingnan nyo naman yung packaging niya, guys. Iba talaga siya. Tapos, ito yung mismong lipstick. Ang ganda, diba? Ayan, these are the roses collection. Nagkakatanda ako dun sa PR packages kasi para merong Vampy Rose, may True Rose, may Blushing, tapos may isa pang klase ng rose. But there are 8 shades in this collection. Bubuksan ko muna sila lahat. Before we proceed sa lips, another question. Ito, kung mamimili ka ng YouTuber na papanoorin mo buong buhay, sino yon at bakit? For me, I wouldn't be choosing a makeup YouTuber. Pipili ako ng YouTuber na nagbi-makeup, nagpa-family vlogs, or di kaya any vlog about herself. Yung longest talaga na fina-follow ko o nakasubscribe ako na YouTuber si It's Judy's Life na bukod sa Pilipino siya, tapos kuha niya rin yung mga events or nakukover niya yung mga events sa ibang bansa, so na-discuss na before yung products. But now kasi, hindi na siya gaano nagpa-product review. More on like family vlogs na siya. Ito, what is your thought about them? Especially teas, issues, and their lives. Personally, I don't wanna mess with their teas, their issues with each other kasi syempre meron din nangyayari sa ibang bansa. Kasi I don't really want to talk about people. I follow them not because of their teas. I follow them because of their craft, yung mga sinishare nila sa atin, yung buhay nila, but not necessarily their preferences, political man yan, religious, o kung ano. I wouldn't wanna mess with that, and yun lang. Alcohol lang ako, no? Just to mention, it's very easy to judge people, and sa mga naririnig natin, ang daling gumawa ng conclusion, but we do not personally know them, hindi mo pa sila nakakaharap, so why judge? Ang dami kasing mga facts na pinifeed lang sa mga tao na parang alam mo yun, may sarili ka namang utak, bakit ka papayag na i-feed ka na ibang tao ng ganitong thoughts? Take it with a grain of salt. This is how the packaging looks like. Black shot, papunta dun sa color niya, very gradient. Pagbukas mo, sobrang mating na ng lipstick na to. And kamukha niya ba yung packaging niya? Hindi naman super duper match yung color dun sa bullet and sa packaging. Pero sobrang matte niya. Alam mo, nakitaan ko lang na ganitong kamat is Pat McGrath. Yung velvety talaga yung itsura ng lipstick. Tapos ayun o, magnetic siya na ganyan. Parang yung mga Tom Ford na lipsticks. Ito lahat yung mga shades na yun, I'll be showing them to you. This is in Joyride. This is, I think, yung pinaka-light. Ay, ang ganda. May amoy siya, parang coconut yung amoy. Tama ba? Hindi ako magaling mag-describe na scent. Next, we have interview, graduation day, pool party. Wala, pinagkasya ko na sila dito. Third date, malagyan payday, ladies night, and last but not the least, the most vampy one in
Masquerade. Dito na lang sa pinakagilid. Ayan. Bigyan ko kayo ng close-up. Ayan siya, guys. All are creamy. So, merong mga True Rose daw, Vampire Rose. Ayan yung range na. Sorry dun sa pagsaswatch ko, hindi ganun kaayos ha. Pare-pareho sila ng amoy. Parang nga talagang coconut ba yung scent? Pero alin ang susuotin ko ngayon? Palagay ko ito, ayan, nasa pinakaunahan. So, this is it, guys. Alam niyo, magkaiba siya ng kulay sa lips ko tsaka dito. Kasi ito yung swatch niya, ayan. Pero sa lips, ayan na siya. Siguro dahil sa pigmentation na rin ng lips ko. But nevertheless, madali siyang i-apply. It glided smoothly. And alam niyo ba, ito, isang ganun lang talaga siya and super pigmented na. According sa kanya kasi, ito yung parang one of the most intense lipsticks that you're going to try. Mas creamier si Pat McGrath. Mas mabilis siyang i-glide on sa lips. Kasi yun din yung isa sa lipstick na super duper intense talaga. Ito kumbaga mas may hila siya ng very very light. Tama ba yung nalalasahan ko? Coco ba to? O coconut? And last but not the least, highlighter. Highlighter, ito yung pinakaunang collaboration ni Jaclyn Hill. Hindi ko makita yung full pan na puro champagne pop with Becca Cosmetics. Pero ito yung champagne pop na kasama ng isang blush. Itong blush na kasama niya, one of my most favorite Becca blushers in Flower Child. But I'll be using yung hindi ko nagamit na brush. Nag-iisa na lang from the Jeffree Star collection. Maganda daw to for highlight. Let's see. Nung nilabas tong highlighter na to, ito pa lang yung time na nag-boom yung highlighter. Dati kasi pag gumamit ka ng ganitong highlighter, dahil pagtitinginan ka, bakit sobrang kintab ng mukha mo? Ayan siya. Ganda, no? And for me, guys, ito yung isa sa pinaka-universally flattering na shades. Yung tipong kahit maputi ka, o hindi ka putian, morena, medium skin tone, light skin tone, magiging okay to. Dito sa my nose. Wala pala akong spray ulit. And dito sa my chin. Dito din sa my cupid's bow. Done! Tapos na tayo, guys, sa wakas. So that is it, guys. Just a little recap bago tayo mag-end ng video sa mga ginamit ko today. This is Liwan. Gustong-gusto ko talaga to, kaya nga nakabila ko ng second bottle. But to be honest, would I recommend it? It's not practical, so I wouldn't. Ako ang ginagamit ko lang talaga siya pag may occasions. Kasi the makeup really sticks to it. Ang ganda ng affinity niya sa foundation. Lalo na kung gusto mo nagtatagal siya. Yan, ito talaga. Next will be this Dior Forever. Ano nga ulit pangalan nito? 24-hour High Perfection Skincaring Foundation. If you like full coverage ones, hindi mo to magugustuhan. Pero kung okay lang sa'yo na medium, tapos meron ka skincare properties na nakukuha, then this is for you. For me, to be honest, I would skip this foundation. Itong si Tarte Shape Tape, this is my Ride or Die, tama ba? Ride or Die Concealer. And hindi ako na-disappoint. This is already my fourth na tube. This Patrick Star na powder, lagi ko na siyang ginagamit lately. May binigay pa nga si MAC na ganito in a special holiday packaging. So, siguro ang gagawin ko, ililipat-lipat ko na lang dito kasi mas durable itong packaging na to. For the eyeshadow ni Huda Beauty, ayun, siguro pag maglalagay kayo, dahan-dahan sa paglalagay kasi nga katulad yan sa akin, medyo nag-decrease siya dahil ang dami kong line sa eyes. Kung wala kang line sa eyes mo, sa eyelids, and then go for it, maganda naman talaga siya. It's really pigmented. At saka ang dami niyang shades na available. Ito yung mga shades na tipong whatever occasion pwede mo suotin. Tapos, alam niyo ba, na-try ko yun dati, pero madalian lang kamay lang, nabiblend ko siya. Tapos, from cream to powder siya. Lash glue, nagkaroon ako ng problema kanina. Pagkadikit ko na gano'n, nagkamali ko ng dikit, dito siya dumikit, dyan. Nagkaroon tuloy ng dark na something. Pero tinakpan ko rin with the Huda na melted shadow, okay naman. But that's just something to remember pag gagamit ka ng dark tone. Kailangan diretso talaga dun sa may nilagyan ng eyeliner. Ito syempre, itong blush na to from Tarte, sobrang favorite na favorite ko. Alam mo, may blush ka pero hindi siya kailangan maging pink, hindi siya kailangan maging too red. This is a very nice blush, especially kung mahilig ka mag-eyeshadow. Ito yung hindi mo na kailangan isipin kahit anong eyeshadow babagay siya. This is again in the shade Sensual. Ito naman, itong mga lipsticks ni Huda Beauty, they're really nice. Ang problem lang talaga natin kung paano natin sila bibilin along with other Huda Beauty products. Pero kung tatanungin niyo ako kung would I recommend it, yes. Maganda naman kasi talaga yung pigmentation niya. Pero guys, kung hindi ka mahilig mag-retouch, hindi ito yung lipstick na para sa'yo because this is just a regular matte na lipstick. And last but not the least, syempre, yung matagal na pinapa-review sa akin. Since nabili ko to, tas in-Instagram story ko, ayan, ang daming nag-ask na review. Is it really worth the price of $49? To be honest, if you're a fan of Jeffree, go for it. Pero, would you really need this in your collection? I don't think so. These are for $49.
So yun, kasi pag nandito ka sa Pilipinas, $49 plus shipping, yun, mapapamahal ka pa. So probably hindi lang $49 yung isa-spend mo. Ako nga, I paid 6,000 pesos for this set kasi mahal talagang magtubo yung binilhan ko na online shop. I bought this because natutuwa ako kay Jeffree and gusto ko matry kung ano bang quality because knowing Jeffree, gusto niya yung quality niya, sobrang ganda talaga. And as with other products na natry ko from him, ang gaganda naman kasi talaga. Again, let me remind you, ito siya guys, plastic siya. So, anong pakiramdam ng nabibili natin sa online dito sa atin na yung kulay rose gold, ganun na ganun yung pakiramdam. Pero, mas heavy yung kanyang brush head. Siguro dun talaga siya nagkaiba dito sa quality ng brush hair. I hope you like this video guys. Maraming salamat dun sa mga nagbigay sa akin ng questions nung naglagay ako ng IG story. And siguro next time ganun yung gawin natin para meron kayong engagement, meron kayong collaboration kumbaga. I hope you learned something today and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!